Ito yung gamit natin mga ka-farmers sa ating kalabasa. Ayun o, Therapist. Tapos hinahaloan ko ng Bissell from Agway. Tapos ito yung gamit kong fungicide. Ito yung gamit kong fungicide mga ka-farmers to. Funguran, fungicide and bactericide. So para protektado sa punggos yung ating kalabasa mga ka-farmers. So itong therapist is para sa whitefly. Kasi nung nakaraan ang ginamit ko is lanit. Pinaghalo ko yung lanit at saka yung lanit at saka ano yun? Nakalimutan ko na yon. Basta yon. Yan, ito yung gamit ko mga ka-farmers sa ating kalabasa. So ito tig isang karga yan, 25 grams. Tapos ito mga 35 ml. Tapos dito is 20 grams mga ka-farmers. Tapos sa ilalim tayo nag-i-spray. So ganito tayo mag-spray mga ka-farmers. Ano, sa ilalim. Kasi nandyan yung mga yung mga whitefly. Yun o. Ganyan tayo mag-spray mga ka-farmers. Siguraduhin natin matataman natin lahat yung dahon sa ilalim kasi nandyan sila nakakapit. Yung mga whitefly na yan mahirap puksain mga ka-farmers. So sayang naman yung ganda ng ating kalabasa pag pinabayaan natin. So ganito ako mag-spray mga ka-farmers ng aking kalabasa. Yun, mamamatay ka ngayon, yun oh. Ganyan. Yan ang kumakain sa mga dahon-dahon. So yan, tsaga-tsaga lang mga ka-farmers. Mahirap mag-farm. Pero pag nag-ani, maganda na. Mga ka-farmers, basta maganda yung presyo. So dapat nating alagaan pag nagtanim tayo. Kung hindi natin naalagaan, useless lang yung ating pagtatanim mga ka-farmers. Parang bata rin yan pag nag-anak ka, alagaan mo. Ayan, oh. So nasa ilalim talaga yung mga whitefly. Pero konti lang yung whitefly nya. Hindi gaanong marami. Basta siguraduhin na matamaan lahat kasi nasa ilalim yung mga whitefly mga ka-farmers. So yun, thank you po sa mga nagsishare ng aking video. Sana mayroon kayong napupulot na diskarte at aral sa mga gustong magtanim ng kalabasa dyan, farm o kahit ano. So pwede kayong magtanong sa akin mga ka-farmers. So yun yung namatay tapos tinaniman ulit para hindi sayang yung area. Nagsugot tayo mga ka-farmers. Yung mga kinain ng ng ano yun, ng kuryat. Ganito ako mag-spray ka-farmers. Talaga pinapaliguan ko hanggang sa para sigurado at sure ball. So dalawang araw na dalawang hapon na malalakas ang ulan. So kaya ganyan ang ating kalabasa.
Malalapad na yung dahon. Ito yung pangalawang tinanim ko kasi kinain ng kuryat, ng liglig, ganoon. Ano yun? Tawag doon sa Tagalog. Sana maganda ang presyo para makaani tayo ng maganda at kikita rin tayo ng maganda. Sophia F1, ganito pala yung Sophia F1. Walang uod, pero kwan lang. Yung white fly lang talaga yung pinupuksa ko dito. Yung white fly ang mahirap puksain. Nung una is lanit. Yung ginamit ko, tsaka yung ano yun, yung isa pinaghalo ko. Tapos fungicide. Para maprotektahan sa ulan yung ating pan. Talagang maliligo yan. Sana tumigil na ang ulan para hindi mahirapan yung kalabasan natin, kasi nahihirapan yan pag palagi ang ulan. Mabilis lumaki. Mabilis lang alagaan ng kalabasa. Mabilis lang talaga siyang lumaki. Parang kailan lang to nung maliliit. So yung mga hindi pa nakapalo dyan sa akin, mag-follow na kayo. Pag-follow na lang ako para update po kayo kung kikita tayo dito sa kalabasa. Bawat araw, bawat anong i-apply natin dito, i-upload ko mga ka-farmers. Walang cut, walang edited. So kung magkano